Katulad ng sinabi ni Lyra, walang label, pero nararamdaman niya na masaya siya, walang kasing saya, na alam niyang di yun panakipbutas ng sa pinagdaanan niyang kalungkutan kung di talagang kailangan niya sa buhay ang ganong uri ng kasiyahan, at si Mateo lang nakapagbibigay noon sa kanya. Kita ni Clea halos maluha si Agaton kanina at di siya manhead para hindi makaramdam ng awa para sa lalaki. Pero di naman niya maatim na magpanggap na gusto nila yon dahil sa awa. Pero nakakabilib dahil totoong mabait ang abogado at natanggap naman ang sinabi niya. Susubukan daw noon na tanggalin na ang anumang nararamdaman at ibabali na lang sa pakikipagkaibigan. And what that man said, napakaswerte raw ni Mateo sa kanya. Di ni Clea alam kung totoo ba yon, pero sa pagkakakilala niya sa sarili niya, mukhang mabuti naman siyang tao talaga. Nabibidasan lang siya sa lahat, pero di naman siya nagdududa sa sarili niya. Mateo is kind, very kind. She knows that he'll make a perfect husband. Seloso pero di ganon kasama ang ugali pag nagsiselos. Kaya niyang intindihan at parang bata naman kung magselos. Iba naman ang pamamaraan. Sa tamang panahon, Clea, paalala niya sa sarili. Ibig sabihin hindi siya minamadali, kaya't bakit naman niya poproblemahin? She must be even so proud about it. Nakakuha siya ng isang lalaking seryoso sa kanya at hindi siya pinaglalaroan lamang. Kung ang iba halos lumuhod na lang para pakasalan, siya na may nakatakda na sa oras na magdesisyon siya. Wala na nga sigurong mas. Sa swerte pa sa kanya, yun na siguro lahat ng bunga ng paghihirap niya at kalungkutan. Ang makasumpong na isang lalaking mamahalin habang buhay at ganon din sa kanya. Bata pa kasi siguro siya kaya hindi niya maintindihan. Samantalang si Mateo sigurado sa lahat ng bagay na ginagawa at sinasabi. Napatayo si Clea, nagsuot ng tsinelas na makaramdam ng uhaw. Dediretso sana siya sa ibaba nang makaramdam siya ng takot. Kahit nahihiya siya kay Mateo, kumatok siya sa pintuan ng binata nang lumabas siya sa kanyang kwarto. Di na rin siya nag-abala pang takpan ng kanyang sarili. May kontrol naman si Mateo at sa tingin niya, hinihintay naman siya kung kailan siya papayag na gusto nitong mangyari. Mateo? She softly called him and pressed her ear against the door. Mateo, bababa ako. Natatakot ako. Are you still awake? Katok ulit ni Clea. Bumukas naman ang pinto at walang ibang suot ang binata kundi itim na boxer short. Gulo ang buhok nito na halatang nagising niya. Saglit pa silang nagkatitigan pero inaantok nang umiti ito. Hi baby! Bati pa ni Mateo sa kanya habang hindi halos maimulat ang isang mata. Pinilit ni Clea na huwag mapasulyap sa gitnang katawan nito dahil baka iba ang maramdaman niya. Masyado pa namang nakakaakit ang matandang bakulaw. I wanna go to the kitchen, I'm sorry. Mag-aalaunang imedya na kasi nang huling tumingin siya sa wall clock kaya alam niyang mahimbing ng tulog ni Mateo. Don't be, it's okay. Bumalik to sa loob at tinampot ang baril na nasa may unan. Isusuksok lang sana ni Mateo sa bewang nang parang biglatong natigilan, agad tumingin sa bintana. Tila ba nawala ang antok ni Mateo at biglang natuwid ang likod, saka niliyad ang dibdib. Kaagad si Clea ang kinalibutan at malalaki ang hakbang. Pumasok siya sa loob ng kwarto ni Mateo. Bakit? Nanginginig niyang tanong. Tumatayo ang balahibo niya sa batok at braso, nadagdagan ng sanyasan siya nitong wag maingay. He nodded her and she never hesitated, taking more vast steps towards him. Yumakap siya dito at natatakot na siniksik ang mukha sa tagiliran ni Mateo. Akbay siya ay pasimpit ang humakbang sa gilid ng bintana. Ginamit ang duro ng baril para hawiin ng konti ang makapal na kortina. May tao, he whispered. Lalo nakakabingi ang dagundong ng dibdib ni Clea at nanlamig kaagad ang palad. I should have bought a dog. Para nagsisipa si Mateo na hindi nito naisip ang bagay na yon. Pero sa kanya baliwala yun. Walang magagawa ang aso kung talagang desidido ang mga kriminal na makapasok. Baka umiyak lang siya pag nakita niyang namatay ang alaga. Stay here. Hindi siya nagpaawat at nagpapasag-pasag siya habang papasiksik ulit sa katawan ni Mateo. Ayoko, natatakot ako. Go to your room and lock the door. Kapag narinig mo akong sumigaw, itulak mong pilit ang kama mo sa pinto. Understand? Stay here. Anito kaya't lalo si Clea ang natakot. Tumulong luha niya ang di namamalayan, pero hinila siya ni Mateo papunta sa kwarto niya. He even checked the entire room discreetly. Call a cop. Bili nito sa kanya at saka siya tinitigan sa mukha. Pinahid pa ang luha niya. Be strong my baby, I love you. Hinalikan siya ni Mateo sa noo at pareha silang nawalan ng imik nang marinig nila ang kandado ng grills na tumutunog. Dito ka na lang. Umiiyak na pakiusap ni Clea at ayaw niya tong pakawalan. Mas lalo niyang hinigpitan ng yakap sa katawan nito. I can't.
It will be safe for the both of us if they won't enter the house. You got to believe in me. Don't be afraid. Ngumiti ito sa kanya at tinalikan ang sulok ng labi niya. Mahal din kita, please wag kang mamamatay. She sobbed silently. Kahit papano umaliwalat sa mukha ni Mateo nang sabihin ni Clea yon. Kaya lang sana hindi yun ang una at huli niyang beses na masasabing mahal niya ito. He smiled at her and cups her face. I won't. I love you too. Sabi lang ni Mateo at saka tahimik siyang iniwan. Sinenyasan pa siyang isara ang pinto, kaya kahit parang ayaw niya, sumunod na lang si Clea. After that, she grabbed her phone and sat at the corner of the room. Parang nauulit ang nangyari noon, na nakaupo siya sa kanto ng pader at umiiyak. Wala magawa kundi panoorin lahat ng kahayupang ginagawa sa mga magulang niya. Ngayon, naghihintay siyang balikan ni Mateo. She feels so useless. Halos hindi niya na mapindot ng tama ang screen ng smartphone niya para tawagan ng pulisya. She's so frightened. So really very frightened. Kahit malaki ang tiwala niya kay Mateo, natatakot pa rin siya para sa kaligtasan nito. She likes him, she loves him, and it's enough proof that she's afraid of the thought of losing him to prove that she loves him too. Please don't let him get hurt. Piping dasal ni Clea habang hinahanap ang numero ng PNP gamit ang nanginig niyang mga kamay. Tumura na naman ang mga luha niya, pero ngayon hindi lang yon para sa sarili niya, kundi para sa kay Mateo. Slowly, Mateo walks downstairs, pressing his broad back against the wall. Mabuti't pinapatay niyang ilaw simula na makauwi sila galing Angeles. Nagpa-install kasi siya ng koneksyon sa labas ng kabahayan para pag may aaligid na tao mabilis niyang makakita gamit ang anino sa ilalim ng maliwanag na bombilya. Tunog ng bakal ang narinig ni Mateo na makarating sa may sala. He hid behind the wall and scanned the empty place. May narinig siyang kaluskos sa may bintana at anino na mabilis kong kumilos. He pointed the gun but never pulled the trigger. Hindi siya pwedeng magmintis. Gusto niyang makasigurong may mapapatay siya kahit isa sa mga yun. Mabilis na wala ang anino. Dumiretso siya sa makitid na daan papunta sa dirty kitchen sa likuran. Gumagalaw pa rin ang kandado, pero may mga yabag na naman sa paa niyang narinig. He held his breath as he kept himself in position, but he saw a silhouette of a man running to the front of the house. Shit! Kaagad din siyang kumilos. Kailangan niya ng painan ng mga yon. Nilakyan niya ang hakbang papunta sa main door at bubuksan na lang sana niya nang biglang sumigaw si Clea sa itaas. Mateo! Clea! Parang tumalsik ang kaluluwa ni Mateo nang pumihit siya para bagdasin ang hagdan at di na halos lumapat ang mga paa niya sa palapag noon. Sa isang kurap nasa harap siya ng pintuan ng kwarto ni Clea at walang pag-aalinlangan sinipa niya ang pinto. Hindi nakaligtas sa mata niyang isang lalaki, parang jablo, nakalambitin sa bintana ng dalaga at nakangisi pa habang labas ang dila at nanlalaki ang mga mata. May hawak yung baril. Adik! Mateo never hesitated when the man looked at him. Agad niyang binaril ang lalaki, kaya't lalo nagtitilis si Clea na nakasiksik sa sulok ng kwarto. Nahulog ang lalaki. Habol ang hiningang lalabas sana si Mateo, pero naagaw ang pansin niya na nanginginig na dalaga, walang tigil sa pagkagulhol sa sulok. Clea! Halos bulyawan niya ito pero dinaig nito ang isang bingi. Nahahati ang paninindigan ni Mateo kung lalabas siya o lalapit dito, pero mas pinili niyang una. Parang nilipad niyang konting distansya ng kwarto ni Clea at ng main door. He never doubted stepping out of the house. Dalawang lalaki magkaangkas sa motorsiklo ang humahalakak papalayo sa gitna na may kadiliman na daan. Di na ni Mateo nahabol pa dalang mas inisip niya ang dalaga. Baka mabaliw si Clea sa oras na iwan niya at baka may sumalisi papasok sa bukas sa pintuan. Kaagad siyang pumihit. Hindi pa man lang siya nakakaakit ang 3 baitang ng marmol na paso na ulinigan niya ang sirena ng mobil ng pulis. Lieutenant General! Anang lalaki sa kanya ng maliksi na bumaba iyon mula sa sasakyan. Si Inspector Jillian. I shot the man and he's somewhere at the backyard. Nakalambitin siya sa bintana. Matigas na bigkas ni Mateo sa 4 na pulis na mabilis naman kumilos ang dalawa papunta sa likod bahay. Habang ang dalawa ay sumunod sa kanya papasok, binalikan niya kaagad si Clea sa itaas at ganun pa rin ang sitwasyon ng dalaga. Humagulhol at nakatakip sa tenga. Oh God, Clea! Kaagad niya tong nilapitan at tinayo, pati ang mga tuhod nito nakangatog din sa takot. His face softened as he sees the tears running towards her cheeks. Wala na, napatay ko na yung isa. I told you, I won't let you get hurt. Ani niya habang pinapahid ang mukha ni Clea. Para kumalma sana ito, pero lagpasan pa naman ang tingin ni Clea sa kanya habang walang tigil sa pag-iyak.
Malamang sa gulat kaya't ganon ang reaksyon. His eyes welled up too. Naaawa si Mateo sa dalaga. Sino bang di matatakot sa itsura ng animal na yon na nakalambitin at parang piniksi sa grills ng bintana? And to add the fact that he was carrying a gun. At dahil sa lakas ng ilaw sa labas ng kwarto, kitang-kitang pagiging manyak ng lalaking iyon. Hey! He rubs her cheek using his thumb, but still no response. He calmed himself and took a deep breath before he decided to press his lips on hers. She tearlessly stops from sobbing but not from sniffing. Paulit-ulit ang pagsigok nito pero kitang-kitang pagiging manyak ng lalaking yon. Hey! He gently moved his lips and kissed her gently for a while before pulling himself out. Then he gave her fine pecks on the corner of her lips and cheeks at para kahit paano'y marelax ito. Mateo? Napayak ulit ito ng tila masaulan matapos ng tignan na mukha. Thank God you're back. Walang pasintabi yumakap to sa kanya na sobrang higpit. Ramdam pa rin ni Mateo nanginginig ang dalaga kahit hinaplos na lang niya ang likod. Be strong. Babalik pa sila at gusto ko matapang ka. Hindi kita pababayaan. Hush! Alo niya rito. I need to go downstairs. I need to talk to the cops. My cops? Para nabuhayin to ng loob. Yes, baby, you did well. Di ba't ikaw ang tumawag ng pulis? Sinilip ni Mateo ang luhaang mukha nito sa dibdib niya at tango naman ang sinagot ng dalaga. Magaling ang ginawa mo. Malaking natulong mo sa akin, honey. Huwag kang matakot. Ligtas na tayo ngayon. Ligtas ka na ngayon. Napakaganda ng ginawa mo. Paulit-ulit at sadya ni Mateo sinabi para lang mapagaan ang isipan ni Clea at ipaalam sa kanya ang kanyang ginawa ay lubos na pinahalagahan. At kahit gaano siya kabahan, ginawa pa rin niya ang pinakamahusay na bagay na dapat niyang gawin. Kahit anong yatang salita kaya niyang sambitin sa mga oras na yon para lang kumalma si Clea. Kahit pa yata kantay niyang No Limit ang Hira magagawa ni Mateo kumpara sa ikabubuti nito. Did I? She sniffs. Yeah. Inilika ni Mateo to sa noo at tinagalan niya ng kaunti. Nakita niya ang pusang nakatunganga sa kanila kahit nang marahan niyang alisin si Clea sa pagkakayakap sa kanya dinampot niya si Cutie. Alam niya makakatulong yon para kumalma ang dalaga. Here's Cutie. Kargahin mo kasi baka natatakot din. So yun ni Mateo, para siyang tanga. Di niya alam na may ganong ugali pala siyang nakatago. Tango ang ginawa ni Clea at niyakap niyang nitian ni Clea ang pusa. Stay here. Kakausapin ko lang ang pulis. Paalam niya sa dalaga at tinansya ang araw ng mukha nito kung pwede niya nang iwan. Clea nervously sat on the edge of the bed and crafted a cat. Sige, hindi ka mababaril? Parang naiiyak na naman at tingala ni Clea sa kanya. No, don't cry, I'll be fine. Nginitian niya ito at ngumiti naman to na may pag-aalinlangan. Tsaka tumingin sa bintana na may butas dahil sa tama ng bala. Don't look at that, baby. I'll be right back. 1 minute lamang ako. Aniya at nagmamadaling sinuksok ang baril sa waistband ng boxer niya. Nang tumanguto ulit saka siya tumalikod. Ang macho niya pala. Noon lang siya nakipaglaban ng halos walang saplot. Nakalabas pa siya ng bahay ng ganun lang. At sa susunod magbabayad na ang hinayupak na yon at sisiguraduhin niya. Anong sabi ng pulis? Tanong ni Lyra kay Clea habang nakapangalumbaba sila sa isang mesa. Iniwan siya ni Mateo sa pulisya kasama mga kaibigan niya dahil sa lalakarin daw niyon. Tinag pa niya isang anak ng politiko sa higpit ng security na binayaran ni Mateo. Bukod sa obligasyon kasi ng mga pulis na talagang bantayan siya, sa loob ng building ng PNP, binayaran pa ng binata mga off-duty na pulis para lalong ganahan na magbantay sa kanya habang wala ito at may inaasikaso. Ang sabi ng pulis lumabas sa lab test na may drug sa blood sample na lalaking nabaril ni Mateo. Sagot naman niya, Mateo na lang tawag mo kay dito? Bunges-nges na niya. Pati ba naman yun napansin pa rin talaga ng kaibigan niya? Kumikisla pa mata noon sa sobrang pagkamalisyosa. Ano ka ba, Beshi? Seryoso tayo dito. Siko naman ni Debbie doon kaya't napapormal naman. Okay, sige, sorry. Tapos ano pang sabi, Beshi? Dapat pa-forget mo niyan kasi birthday mo na bukas. Hindi pwede na sadang debutant. Tuloy-tuloy naman na sabi ng niya. Umiling naman si Clea. Di na naman ako malungkot. Kagabi, takot na takot ako pero paulit-ulit naman pinalala sa akin ni Mateo na hindi niya ako pababayaan. Weird lang kasi ganun niya kadaling mapawi yung takot ko. Wika ni Clea. Tsaka sinabi ko na rin kasi na gusto ko rin siya. Ngumawi si Clea at hinintay ang reaksyon ng tatlo pero sabay-sabay ang mga yon humagikik at nagtakip pa sa mga bibig. Tsaka kagabi dahil sa takot ko, nasabi ko na mahal ko na rin siya. Dugtong na rin niya.
Doon na tumayo sina Debbie at Nina at nag-umpisa na naman na mag-anyong luka-luka. Napatanga tuloy ang mga pulis na nagbabantay sa kanya kaya humagigik din siya. There's forever talaga. Kinikilig na tili ni Nina at hinahilay pa ang braso niya. Tita na kita, beshi ko. Aray! Sigaw ni Clea. Mapipilas ang braso ko. Natatawang sabi niya. Boyfriend mo na si Tito Mateo? Klaro naman ni Lyra na pangiti-ngiti. Clea shrugs and pouts. Kung yun ang way para sabihin na may boyfriend na ako, di meron na nga. Nahihiyang ngiti niya kahit para mas lalo naman kinilig ang tatlo. Ano pagkatapos ng bakbakan, may nangyari na? Usisa naman ni Debbie. Nangunot ang noon ni Clea ang tumingin sa kaibigan. Ano nangyari? Nangyaring sukatan kung malaki ba o maliit, dugtong noon. Ang alin? Tanong ulit niya. Napakamot na sa ulo si Debbie. Yung kwan niya. Lumaki ang mga mata ni Clea kahit pinagtawanan siya ng tatlo. Wala hindi pa ako 18. Ang sabi niya kapag 18 na ako. Biglang nagtatalon si Nina sa tabi niya. Diyos ko, mamamatay ako? Hay, mamamatay na ako, sinabi niya yun? Ibang klase pala si Tito, may kontrata. Kasasunod noon ay tawanan nila. Wala silang pakialam kung para silang mga baliw dahil natatawa rin naman ang mga pulis na nakatingin sa kanila. Natatakot ako, baka ako mamatay kapag ganun. Parang bata pang napasimangot si Clea. Noon, Barbie dolls at dollhouses ang pinag-uusapan nila. Kung anong oras sila magbabike sa hapon gamit ang bikes na may balancers pa. Tapos ngayon iba na ang topic nila, may halo ng sensualidad. Talagang mga dalaga na sila, di na bata. Mamamatay ka sa sarap. Mabilis na sagot ni Lyra kahit ang kaibigan naman nila sabay-sabay silang tiningnan. Parang baka sa mukha noon ang lungkot at pagsisisi. Pero di rin maitatago na may bahid naman ang saya. Paano mo alam? Takang tanong ni Clea. Did you even try it? Do not get offended, Beshi. We are your friends. Aniya sa kaibigan na di mapigilan, wag mapaiyak. Oh God, she tried it. Naman ni Debbie. I'm sorry. Alam ko we made a promise but I gave it for a nightstand. Mahinang iyak noon. Ano? What? Sabay na tanong ni na Debbie at Nina. Si Clea lang hindi makasakay kasi hindi naman niya alam. Wala naman siyang alam kung ano-anong bagay tungkol sa ganon. Kanino? Clea asked and followed it with a gulp. Kay Cairo. Mahinang sagot ni Lyra. My God, mapapatay kong walang hiya. Galit na naikayom ni Nina ang mga kamao. Kasalanan ko rin naman. Crush ko siya matagal na. As in mga bata pa tayo siya na talaga pero alam niyo naman, ubod sa ng playba at ang biruin niya ako isang beses last week, bumigay ako. Ang pagkakaiba lang wala kaming napag-usapan. He even told me that it was nothing and we have to leave it just like that. I agreed and I admit that I enjoyed it to death. Sumulyap sa kanya si Lyra. I'm just so unfortunate. Ibang-iba sa amin ang sa inyo ni Tito Mateo. Iba pa rin talaga siguro kapag ang lalaking nakarelasyon mo, tunay na lalaki na hindi 20 anyos na estudyante. Parang sising-sisi yun dahil nasapo pa ang noo gamit ang mga palad. I am so immature. I feel like a hypocrite. Feeling kong landi-landi ko. Samantalang si Clea lahat ini-offer ni Tito Mateo. Nag-iisip pa rin siya kung bibigay o hindi. Himaktol noon na parang gusto ng sakta ng sarili. Tinangaan niya ang dalawa kaya sabay-sabay natumayo sila at niyakap ang kaibigan. We don't see you as a woman of hypocrisy. Aniya kay Lyra. We see you as our beshi. Maybe you're wrong but I know you have something for Cairo. That's why you gave yourself to him. You're so lucky to have a man like Tito Mateo. Don't lose him, beshi. Hindi lahat ng lalaki katulad niya. When you find a woman who offers you marriage, be sure to never let go. Di lahat nabibigyan ng chance. Umiiyak pa rin sabi noon sa kanya. I will never lose him. Tana, tatamaan namin si Cairo bukas. Kung hindi ka lang niya kababata, ihuhulog namin siya ni Debbie sa balcony ng bar. Galit pa rin nasabi ni Nina. Tama, kahit nagkamali ka, sa'yo pa rin kami kasi best friend ka namin. Sagot naman ni Debbie. Ilang saglit pa silang nagyakapan bago sila bumalik sa kani-kaniyang upuan. Pinahid naman ni Lyra ang mukha at pilit nang umiti sa kanilang tatlo, kay lalo na kay Clea. Masarap, Beshi. Try mo. Hahanap-hanapin mo na. Sabi noon na pilit tumawa kaya't napangiti naman si Clea. Pero wag mong hanap-hanapin sa iba. Mahirap nang mas mapamahal ka lalo, Beshi. Sagot naman niya. Di naman, may control naman, Beshi. Tatry ko na rin. Humagikik na bulong naman ni Nina. Ako rin. Gatong naman ni Debbie. Alam naman ni Clea na nagbibiro lamang iyon.
Ang lalaki, parang aswang kung makadapo sa grills ng bintana niya. Excuse me, Miss Mendez? Napalingon si Clea sa babaeng pulis na may dalang envelope, pero agad na lumaki ang ngiti niya na makita ang kanyang yaya Loring. Yaya ko! Napatayo siya at agad sinalubong ang matanda ng yakap, pero kaagad siyang natigilan na makita niya, sumulpot din ang tita Tristan niya at Kuya Wesley niya sa may gilid ng pader. Bakit sila nandito, Yaya? Mahinang tanong ni Clea. She's not disappointed but she just can't believe that her uncle will come for a visit, or maybe not. Baka may agenda lang lalaki sa Maynila kaya napadaan. Dito na ako sa'yo, sagot na matanda at hinimas ang braso niya. Po? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Hindi ba obvious na maleta ang dala ng matandang katulong? Tamango siya at masayang ngumiti. Pupunta ako ng nobyo mo. Nobyo ko po? Isa na si Clea sa tinitingnan ng mga kaibigan na humahagikik na naman. Oo, yung higante. May inutusang tao sa Angeles tapos tumawag siya na ng tao niya at kinausap ang Tito Tristan mo. Pinagpaalam kung pwedeng nakunin daw ako para sa'yo. Oh God! Parang maluluha na siya sa tuwa. Hindi pa siya kailanman na sorpresa ng ganun ulit. More likely, her dad was the only one who's giving her plenty of surprises. But when the man died, she never had any surprise at all.